Dalawampung volcanic earthquakes, kabilang po ang dalawang volcanic tremors na tumagal ng 1 hanggang 2 minuto ang naitala ng PBOX ngayong umaga. Umabot naman sa 597 tonelada bawat araw ang ibinugang sulfur dioxide noong Abril 9. Naitala rin po ang mahinang pagsingaw ng usok na may taas na 300 metro na napadpad naman sa timog kanluran. Bagamat may pangmatagalang pag-impis sa Taal Caldera, may pansamantalang pamamaga naman sa timog silangang bahagi ng volcano. Nananatili pa rin po sa Alert Level 1 ang Taal, hudyat ng bahagyang aktibidad. Pinapayuhan po ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Namataan po ng Philippine Navy ang 4 na po na Chinese vessels sa West Philippine Sea ngayong Marso. Ayon po yan kay Rear Admiral Vincent Trinidad. Kabilang dito ang 8 warships ng People's Liberation Army Navy at 14 na China Coast Guard vessels sa Baho de Masinloc, 6 na CCG sa Ayungin Shoal at iba pa sa Escoda Shoal. Giit naman ni Trinidad, patuloy ang sea at air patrols ng Pilipinas sa kabila ng presensya ng China sa ating exclusive economic zone. Matatanda ang pinaboran po ng Permanent Court of Arbitration ng Pilipinas noong 2016 pero patuloy itong hindi kinikilala ng China. Nasunog po ang bahagi ng MV Roro Master 2 sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro habang nagsasagawa ng loading operations patungong Batangas nitong Miyerkules ng umaga, bandang alas 9. Nagmula po ang sunog sa deck generator area ng barko habang may sakay na 34 na crew, 33 na pasahero at 21 na rolling cargos. Agad po na rumisponde ang Coast Guard substation at tinulungan naman ang crew ng barko sa mabilis na pag-apulan ng apoy. Idineklara po ang fire out ng alas 9:20 ng umaga. Wala namang naiulat na nasugatan. Pansamantalang sinuspindi ang mga dokumento ng barko habang iniimbestigahan ang insidente upang matukoy ang kaligtasan ng mga biyahe nito. 3 magkakasunod na lindol ang yumanig sa lalawigan ng Isabela ngayong umaga, Abril 10. Ayon po yan sa ulat ng PBOX. Unang naitala po ang lindol na may lakas na magnitude 3.6 sa Aurora, Isabela, bandang alas 7:21 ng umaga. Nasinundan po yan ng magnitude 3 sa parehong bayan, 9 na minuto makalipas. Pagsapit naman po ng 7:35 AM, isang magnitude 2.5 naman ang tumama malapit sa San Mateo. Lahat ng pagyanig ay mababaw ang lalim. Mula po yan 7 hanggang 13 kilometro. Wala namang naiulat na pinsala o nasugatan, ngunit patuloy ang monitoring ng mga otoridad. Inaasahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat, pagkulog sa bahagi po ng Caraga, Eastern Visayas, Davao de Oro at Davao Oriental ngayong Webes. Dulot po yan ang umiiral na Intertropical Convergence Zone or ITZ. Ayon po yan sa ulat ng Pag-asa. Samantala, ang easterlies naman o yung mainit na hangin nagmumula sa silangan ang patuloy na nakakaapekto sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Dahil dito, makakaranas po ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga posibilidad na mga panandaliang pag-ulan o thunderstorm sa hapon o gabi. Wala naman pong inaasang bagyong mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Ayon po yan mismo sa Pag-asa. Pinapayuhan po ang publiko, lalo na po ang mga nasa apektadong rehiyon, na maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide, lalo na po sa mga lugar na mga mabababa ang lupa o bulubundukin. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa maraming tao, ang Obsessive Compulsive Disorder o OCD. Alam niyo ba na ang OCD ay hindi lang simpleng pagiging maayos o mahilig sa kalinisan? Ito ay isang mental health condition na nangangailangan ng masusing pag-unawa at suporta. Ayon sa National Institute of Mental Health o NIMH, ang OCD ay isang uri ng anxiety disorder kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng obsessive at compulsions. Ang mga obsessions ay ang paulit-ulit na kaisipan o ideya na hindi kayang pigilan ng tao, samantalang ang compulsions man ay mga kilos o gawain na paulit-ulit na isinasagawa upang mapawi ang pagkabahala dulot ng mga obsession. Narito ang ilan sa halimbawa ng mga karaniwang sintomas ng OCD. Una na dyan, pagkakaroon ng mga obsessions o hindi maiiwasang kaisipan. Halimbawa na lamang ang maaaring magkaroon ng takot sa kontaminasyon o pagkakaroon ng sakit, kaya laging maghugas ng kamay kahit na wala namang kalat o dumi.
Mga compulsions o paulit-ulit na kilos. Ang compulsions ay kadalasang ginagawa upang mapawi ang pagkabahala na dulot ng mga obsessive thoughts. Halimbawa na lamang ang paulit-ulit na pagsuri ng pinto kung ito ay nakasarado o ang pagkakaroon ng tiyak na pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa bahay. Paano nga ba naaapektuhan ang mga taong may OCD sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Ayon sa American Psychiatric Association, ang OCD ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalidad ng buhay ng isang tao. Ang mga araw-araw na gawain tulad ng trabaho o pag-aaral ay maaaring maging mahirap at nakaka-stress dahil sa patuloy na pagsunod sa mga rituals o pagsuri ng mga bagay. Ngunit magaan ang pakiramdam ng mga taong may OCD kapag natutulungan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya't mahalaga na ito'y maiwasan at pagpapalubha ng kondisyon at magpatingin sa mga eksperto. Paano nga ba matutulungan ang mga taong may OCD? Una na dyan ay ang therapy. Ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT, lalo na ang Exposure and Response Prevention o ERP, ay isang mabisang paraan upang matulungan ang mga taong may OCD na matutunan kung paano pamahalaan ang kanilang mga obsession at compulsions. Sa pamamagitan ng medisina, ayon sa Mayo Clinic, may mga gamot tulad ng Selective Serotonin Reuptake Inhibitors o SSRIs na nakakatulong upang mabawasan ang mga sintomas ng OCD. Maliban dyan, suporta mula sa pamilya at kaibigan. Mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit at pag-unawa mula sa mga mahal sa buhay ng mga taong may OCD upang matulungan silang magtagumpay sa kanilang paggagamot. Ang OCD po ay isang uri ng kondisyon na maaaring magdulot ng matinding stress at anxiety, ngunit sa tamang paggamot at suporta ay makakamtan pa rin ng mga taong may OCD ang magandang kalidad ng buhay. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng OCD o may kilala kang may gantong kondisyon, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga eksperto.